Ikaw, nagta-transition ka sa blue, ako nagta-transition sa green. Oo nga eh, no? Hindi ko lang expect kasi BMW to eh. Hello? Oh, asan ka? Dito ako sa Kaydirak. Ay, nasa Kaydirak ka na? Bro, lumagpas ka. Oo nga no, nakikita ko nga, oo nga no. Kuya Daniel, ililibre mo kami? Oo naman. Uy! Hala! Ang baba ay, ang tarik nito. Uy oh, solid. Oh, taas. Hala! Hala! Ganda nito oh. Mga containers, naka-aircon pa. Uy, ano to? Tignan mo. Ay, solid to. Sigurado ka ba? Ang layo oh. Uy, parang hindi container pre. Oo. Uy. Pop. Uy, Diyos ko Lord. As I promised, gagamitin natin tong Suzuki GSX S1000. Ito yung naked version ng GT. Meron din silang sports bike na GSX R1000. So ito, since naked, kaya S siya, no? So yun, kaya naman naka-stock pipe lang siya because demo bike kasi itong bike na to. And I hope, ngayon sa paggamit ko sa motor na ito, marami ang mahingkayat kung bumili ng ganitong bike. So kaya naman tayo pinahiram ng Suzuki Philippines is para maipakita sa aking mga audience. Pangatlong beses na rin akong gumamit ng GSX S1000. Lagi naman ako na-impress. And buti naman, at least ngayon, nagamit natin yung GSX ng stock talaga. Eh, diba, na-experience natin kung ano ba siya kapag talagang pure stock. Kaya lang, syempre dito sa vlog natin, kailangan may tunog. So, sound check nga tayo bago tayo umalis. Okay, same lang doon sa GT, pareho silang stock pipe eh. Hindi ko makita yung kaibahan nila no sa tunog, pero parang mas maingay ito no. Sa ngayon ang bike na to is nasa 13,000 kilometers na yung tinakbo niya no. Kung hindi sana ako magbibuild ng Sniper 155R, maglalabas sana ako ng Suzuki bike. And nahati pa ang aking puso dahil hindi ko alam kung GT or ito. Nalamangan ni GT itong naked version dito sa kanyang display no. Ito kasi hindi siya TFT. Pero okay naman, at least kompleto naman siya. Eh nababasa naman. Hindi ko lang talaga maintindihan bakit hindi nila ginawang colored ito. Pagdating sa pag ganyan sa kalsada, mas pakiramdam ko magaan ito. Mas maliksi. In terms of suspension, pareho lang to sa GT. Hindi maalog. Talagang ina-absorb niya yung talim ng kalsada. So kahit na concrete itong dinadaanan ko, okay naman. Like sa boses ko naman, naririnig rin nyo kahit umaalog-alog akong ganyan, gawa ng maganda yung shock absorber ng rear suspension, hindi tumatalsik. Kumbaga ang lambot pa rin. Ngayon nga pala ang lakad natin is pupunta ulit tayo ng Kaydirak dahil na-meet ni Bro Alfred si Sir Daniel, yung may-ari ng Kaydirak, sa isang tindahan ng motorcycle gears. So laking gulat ni Bro Alfred na kilala pala siya ni Sir Daniel at nabanggit nga ni Bro Alfred na pumasyal kami nung minsan. So in-invite niya si Bro Alfred kasama ang kanyang family na mag-visit again dun sa Kaydirak. At tinanong ni Bro Alfred kung pwede daw ba siyang magsama ng friend. Ngayon tinanong ni Sir Daniel kung sinong friend ba yan. Then nabanggit niya yung pangalan ko, and then yun, kilala din pala ako ni Sir Daniel. Laking tuwa ko kasi syempre sa isang sikat mayamang tao, kilala tayo. Sa kanya rin kasi yung channel na Manibela, na kung saan nagre-review siya ng mga sasakyan at mga motor. O yun, dito na ako sa Porac Tollgate. Ayan yung bago niyang GS, oh. Wow, green. Ikaw, nagta-transition ka sa blue, ako nagta-transition sa green. Oo nga eh, no? hindi ko lang expect kasi BMW to eh. Halos same lang pala siya ng pang-ibaba. Fairing niya sa taas ang pinabago. Mas pina-slick yung design. Nag-message ba si Sir Daniel? Oo. Ano sabi niya?
Sabi niya, available daw siya ngayon. Ah, okay. Sakto, doon tayo mag-breakfast, bro. Maaga-aga pa eh. Tsaka ang lapit lang nito, bro. Isang piga lang to eh. Ganyan, may palikpik din pala siya, oh. Uy, ang ganda ng design nito, diretso, oh. Then may rubber din pala siya dito, bro. Hanggang dito, oh. Hanggang dyan. Ah, mayroon pang ganyan? Option 790. Special customer request nilagay ni BMW sa unit na to. Ah, so special pala to. Para sa mga exclusive BMW VIP customers. Military grade kasi yung 719, bro. Ah, kaya ganito yung kulay. Military grade. Ayan. Very intelligent person ka pala, bro. Hindi naman. VIP eh. Ito sana, oh, ready na, oh. Ito yung sinasabi ko, doon sa dashcam, dito lang ilulusot yung wire niya, no? Ganun na. Tsaka dito may charger din dito. Itong wire na to, ikaw nag-provide. Ang laki ah, kapang cellphone talaga. Mas magaan siguro to kesa, ano? Ito yung bagong pantalon ko, bro eh. Kinuha ko kagabi. Napanood ko yan kagabi. Meron siyang RFID sticker, kaya lang hindi ko alam kung may load, so bahala na. Then dinala nila tong motor sa bahay, full tank. So talagang napaka generous ng Suzuki Philippines. Iba sila magpahiram ng bike, laging full tank. Ihahatid pa sa bahay, tapos pag sawa ka na, susunduin sa bahay, 'di ba? Kasing bait nila yung Ducati. Pareho lang sila ng tangke ng GT, no? Ang linis ng bike na to. Mukhang garage queen tong motor na to. Tatayo yan, oh. Oo. Galing, oh. Okay naman yung likod ng bagong GS, eh, no? Nasaan yung taillight? Yung taillight niya, yung sa may signal light, yun ba yun? Ganun na pala yung taillight niya. Mukhang walang load din to, ah. Wala ring load yung GSX, eh, no? Matik. Oh, mukhang madulas yung gulong ng GSX ngayon kasi nakita ko kanina makintab, eh, no? Unti-untiin lang natin. Basta huwag kang may preno. Ang nakakasemplang is yung may preno sa corner, eh. Nandito na kami sa Dinalupihan, Bataan. Ito na yung OG Road. Naninibago lang ako sa klima. Medyo malamig-lamig pa. Kaya hindi naman ako lumalabas ng ganito kaaga. Nasa 8:30 pa lang ng umaga. Ang sarap tuloy bumiyahe dahil ine-expect mo maganda yung venue. Alam mong masarap yung pagkain. Alam mong mababait yung mga tao. Kaya yung mga stop dun sa KD Rock, like napaka-professional nila pagkakausap ka nila. Tsaka kulang na lang hanggang sa gate ng KD Rock, i-assist ka nila. Hello? Oh, asan ka? Andito ako sa Kaidirak. Ay, nasa Kidirak ka na? Bro, lumagpas ka. Oo nga, no, nakikita ko nga. Oo nga, no. Sige. Sige, hindi, malapit na ako. Oo, sige. Balik na ako. Ako pala yung lumagpas. Ano ba yan? Ito yung Shell, oh. Napasarap yung ride ko. Ito na, oh. Alright, KD Rock Adventure Camp. Ang ganda ng gate nila, eh, no? Mukhang alam na nila na kami to. Di na nila chinek yung bag namin, eh. Oh, nakita mo may UNTV baon. Oo nga. Oh, mukhang lalabas sa natin. Uy! Sisikot na ako nyan. Hello, boss. Ayun si Sir Daniel, oh. Hello. Thank you, boss. Anong ginagawa mo dito, sir? May catering po. Ah, ngayon? Ah, okay. Thank you, sir, ah. Hello, sir. Sir Daniel. Good morning po. Finally, na-meet na rin kita. Jay Eusebio. Hello po. Si Alfred. How are you? Morning po. Naka-helmet lang po, eh. Naka-vlog po kami. Buhat nung na-discover namin to, sir, talagang napakaganda, eh. Balak nga namin i-try yung pang off-road, then mag-off-road kami sa likod, sir. Oh, pwede naman. Sakto, bagay yung GSO. Pwede sa obstacle course. Yes, sir. Uy, obstacle daw. Breakfast muna ka. Sige po. Thank you po. Kuya Daniel, ililibre mo kami? Oo naman. Uy! Binalak ni Kuya Daniel yung schedule niya para sa... Uy! Lakas mo talaga, bro. Uy! Matagal ko na nga kayong hinihintay dito. Uy. Pabalik-balik na nga kami dito, Kuya Daniel. Nalalaman na nandito kayo last time. Bro, nung last time kumain dito, iba yung plato.
Oo nga. Special yung plato ngayon. Ceramic yan, bro. Ceramic. I started out as a DJ sa Angeles City, GB, GBFM. FM. Pero sandali lang ako doon, lumipat ako ng Manila. 91.5 ngayon Win Radio. We started that as KY 91.5. Tapos nag-start ako ng TV ko sa Channel 4. Newscaster ako sa Channel 4. Then I was pirated from Channel 4 to Channel 2. Okay. Ako yung nag-start ng teleradyo. Tapos from Channel 2, punta ako ng Channel 7. Channel 7, lumipat na ako ng UNT. Doon ko na-start yung Manibela. TV program siya. Hindi pa uso vlog noon. Tayo ngayon ay papasok dun sa off-roading area gamit tong mga ATVs natin. Ang laki nito. Brake, susi, on, park. Yung red po, push mo po dito. Yan, kill switch. Yung push start ito. Push start. Yun, oh. Pag po mag-shift ng gear, ano pong gagawin? Hihinto muna, brake muna. Okay, tas okay. Signal light, ma'am, signal light wala. Wala. May light siya. Ito, light. Ayun, light. Saya na ito. Yun, oh, napaka-responsive. So ito-tour tayo ni Kuya Daniel ngayon. Ayun yun, doon pala yung entrance. May daan pala dito. Ang laki pala nito, guys. Ang tahimik dito. Ayun, oh, may trail pa, oh. Ayun, oh. Ang ganda, nakasementado. Maganda yung ATV nila, ang lapad, ang ganda na suspension. May mga CCTV pa dito, oh. Wow, ang laki. Meron pang ganyan, oh. Ayan, oh. Nice. May obstacle pa. Para tayong nasa baluarte ni Governor Chavit Singson. May garden pa. Solid naman tong lugar na to. Wow. Ayun, pumasok na sa kalsadang Matarek. Hala. Hala. Ang baba ay ang tarik nito. Kung mahina yung loob mo doon, nakakatakot ah. Grabe, ang ganda dito. Tsaka private siya na lugar, na ginawa talaga yung lugar para sa ganitong experience na makapagmotor dito, tsaka gumamit ng ATV. Yun, oh. Yun, oh. Ang tarik nito. Ang taas. Nakakatakot. Ang taas. Hindi ako prepared dun. Ayun, lumiko na si Kuya Daniel. Uy, mabato na dito. Oo. Parang ang hirap padaanin ng motor dito. Mayroon tayong kasama nakamotor, oh. Uy. Dapat dito nakatayo ka eh. Uy, oh. Solid. Naalog-alog na yung ATV sa lalaki ng bato. Ha. Hirap niyan pag nakasingle. Buti to, 4 yung gulong, oh. Naalog-alog nga lang. Pero ang sarap ng experience, oh. Oh. Sobrang alog. Oh, meron pang hanging bridge, oh. So hindi na tumuloy yung nakamotor. Nandiyan siya sa taas. Ang lupit. May playground pa para sa mga bata, oh. Ang ganda nga nito, kasama ng buong family. Pwede pang mag-camping, oh. Ayun yung mga tent, oh. Yun, may stage dito, oh. May piso wifi pa dun, oh. Ayan, oh. Para sa mga gusto mag-overnight stay. Nag-camping ka daw dito, yung mga tent, may aircon. Ah, talaga? Ayos, oh. Ang ganda po ng trail side. Nag-umpisa pa lang tayo. Ha? Umpisa pa lang yun, bro. Akala ko yun na yung ano eh. Matubog pala nito. Kaya nga, sarap balikan, eh, no? Tara, nag-uumpisa pa lang pala, bro. Woo!
Sarap mag-drip. So hindi natin malalaman na ganito pala kaganda kung hindi pala natin susubukan. Buti na lang na itor tayo ni Kuya Daniel. May ginagawa pa dito oh. Lawak nito oh. Ano kaya to? Oh, may mga tulugan pa dito oh. Kaya nga naka-aircon no. Sa sobrang laki at ang daming pasikot-sikot, hindi ko na maalala kung paano bumalik. Dinosaur oh. Ang laki. O yun, doon kami dumaan sa ilalim kanina. Ang daming playground talaga oh. May pinasukan na naman kaming ganito. Oh, taas. Hala. Hala. Ang tarik. Iyan o. Ayun na naman. Bababa na naman kami. Hala, ang baba niya na. Buti na lang may engine brake siya. Kahit automatic yung ATV. Wow. Sagad throttle to. Ang lakas ng ATV nila. Ay, dito tayo sa high speed area. Wow. Oh, ganda dito. Ganda nito. Mga containers, naka-aircon pa. Puro pababa pataas pala eh no. Talagang mananawa ka sa paggamit ng UTV dito sa lawak ng lugar. Hindi mo mararamdamang mabibitin ka. Tsaka pagka first time mo, nakakagulat lagi bawat lugar na pinupuntahan namin. Kaya sigurado pagka nag-rent kayo ng ganito, meron kayong tour guide. Sarap ipatry sa tropa eh no. Wow, ang lawak dito. Uy, ano to? Tignan mo. Ay, solid to. Kailangan magdaan-daan dito. Pag nalaglag tayo dito, patay. Grabe. Ang lalim. Ang lawak oh. Sa GTA 5 lang ako nakakita ng ganito. Ano kaya itong inuhukay nila no? Grabe to. Nakakalula. Yun oh, may hinuhukay din dito oh. Ang tataas ng mga bamboo. Sobrang puwersa ng ATV na to, nag-skid yung gulong niya sa likod pagka na to, throttle mo ng sakit. At pala hindi ka maiiwan sa tour guide dito. Mabato dito ah. Tapos bangin na yung nasa gilid oh. Wow, ganito yung namimiss ko pagka nag-off-road eh. Yung talagang nature siya eh no. Nasa 30 minutes na rin kaming bumabiyahe dito ah. Kung magkano man ang binabayad dito sa paggamit ng ATV nila, super sulit. Kahit beginner ka palang gumamit ng ATV, okay lang kasi ang dali niyang gamitin no. Napahinto si Bro Alfred ah. Hala, ang sikip. Ang sikip nito ah. Hello. Grabe, sarap bumiyahe dito. Sobrang sulit. Oh. May halong kaba eh no. Hala. Ang taas na na. Uy, pinangbobon pairan. Sobrang sulit ah. Grabe ang tindi. Ang lupit. Kuya Daniel, sobrang sulit nito.
After namin nagpahinga ng 10 minutes, bibiyahe na ulit. So kung saan kami umakyat, doon kami bababa. At ayon kay Kuya Daniel, namamasyal daw siya dito gamit yung kanyang jeepney. Pero dito sa part na to, hindi na niya dinadala kasi nga masikip. Tsaka yung kasama naming naka UTV, eh hindi na rin tumuloy dito gawa ng mahaba kasi dala nila. So naglakad sila paakyat dito. Kaya lang, nung pag-akyat nila, eto, bumaba naman kami. Masikip nga dito, no? Tsaka ayun, no? Grabe yung daan eh. Yun, no? May videographer pa. Tsaka ang kinagandaan sa lugar na to, controlled environment siya. May mga guard na rumoronda dito, kaya safe yung mga guests. Sarap hatawin nito. Habang bumibilis pa naman siya, lalong hindi mo nararamdaman yung lubak. Ang taas nung steps na yun ah. Siguro kung lalakarin mo to, magte-trekking kayo. Matagal din eh. Malayo to pag nilakad eh, no? Pero enjoy. Tsaka kahit halimbawa tanghaling tapat, dahil sa dami ng puno dito, hindi mainit. Sa video kala mo pantay. Hala. Dahil naka-low gear lang ako, crawling lang siya, oh. Nice. Bro, ang ganda dito ah. Para tayo nag-summit. Sulit. Grabing experience. Wala akong masabi. Yung kay Kuya Daniel. Ang linis eh, no? Isa atin, no? Pero bilib ako sa nakamotor. Ang hihirap ng trail. Pero naakit niya eh, no? Akala ko nagbibiro lang siya, nakalahati pa lang. Oo pala. Ang layo pala nito. 169 steps. Tara bro, pakitaan natin si Kuya Daniel. Kaya pa ba ng tuhod mo, bro? Oo, pwede naman gumapang eh. Sigurado ka ba? Ang layo, oh. Ganda bro. So ayun guys, papasok na tayo sa kuweba. Totoong ba to, pre? So mukhang kailangan ko na magtanggal ng jacket kasi aakit na tayo. Paakyat kami ngayon, 169 steps ulit. At minamanilang ni Bro Alfred, tama ba? Wala. Basic. Okay. Walang pawis. Sure ka ba dyan? Bali wala. Asan yung basic? Nalaglag yata doon bro, hindi ko makita. Andun yung basic. 169. Sumobra yata. 170 pala. Mali yung bilang ni engineer. Kuya, 170. Oo, ilog oh. Nak, pabuksan mo yung pulse. Pati yung pulse, kaya nilang kontrolin. Ay, nakakit pala yan eh. Grabe kalawak. Oh, parang walang hangganan. Special place pala ito. Napakaswerte natin. Ang galing. Yan yung maganda, yung tulog ng tubig, no? Sipin mo yun, kaya nilang kontrolin ng ulan. Ganyan kalupit si Kuya Dan. Iba Kuya Dan. The best. Yung tubig na yan, galing din sa bundok yan, no? Meron kaming submersible dyan na pang falls lang. Pero pagka pinapaliguan nila, yung fresh water yung babag. Di ba ganito yung sa'yo? Container din, di ba? Container. Oo. Ay, thank you. Hindi sa akin yan, sa customer ko yun. Oo nga pala. Uy! Parang hindi container, pre. Hotel. Oo. May terrace pa. Oo. Tapos dala mo yung downhill bike mo, no? Nandun lang eh. Maganda rin, nakabike pala. Ang ganda talaga nito. Sarap gayahin sa bahay kaso ang hirap i-maintain yung kalinisan eh. Oh, may second floor pala siya. Open pala siya, bro. Yun. Dito na tayo magkikitaan yan. Oh. Ay, pre. Ang daming container nito. Paano kaya nila nadala dito, no? Sabagay open yung area eh. Parang power steering itong ATV nila. Kapag ka umaandar, gumagaan yung manibela. Oh, gumaan oh. Ayun, meron din siyang airsoft shooting range. Nice. Pwede maglaro dito ba? Pumasok pa kami dito, open pala dun. Malaki rin ha. Tutututututut. Oh, yes. Sumuko ka na! Uy! Bum! Hiningal ako. Hala, mag-o-obstacle kami.
Maglo-low gear ako, baka mapitik ko ng high speed eh. Kaya mo yan. Hop, hop. Ay, Diyos ko Lord. Sa buong biyahe namin dito, puro ako nakangiti. Super as rider at mahilig sa adventure, ito yung paradise para sa akin. Dream come true para sa akin ito. Nakwento nga pala ni Kuya Daniel, itong hinuhukay nilang to, pinagdadaiban pala yan, kaya malalim. Parang sa Olympics. Ay, taas. Wala akong makita. Wow. Obstacle course pala oh. Ito yung maganda. Simple lang no. Ito yung mga bikes na pinangre-rent oh. Zero, Yamaha. Ito mga idol ko, KLX oh. Hoy, tayong unang magdidikit bro. Gitna natin. Oh, gitna pa tayo ah. Gusto mo gawin ko 5 eh. 1, 2, 3. Tuturid. Sinong gumawa ng sticker? Dekalidad. Ipakita mo ulit bro. Paano? Kalidad. Ako 3. Bakit lang ka nagdidikit 3? I love you. Oh. Oh, di ba? Normal lang. Woo! Parang kamakailan lang sinabi ko na gusto kong mag-off-road ulit. Whoop, yeah.